ako naman, nung nakita ko, sino man dito si Alexa at sino si Jane? Kamukha na ba sila dati pa o ngayon na lang? So, ang mga prominent na mababasa mong comment, pareho ang doktor. Pareho siguro ang doktor nila. Ayaw na talaga tumigil at lalo lumalala ang sitwasyon ng mga AI. Marami na mga artista ang nababalita na ini-AI. Ito naman kay Miss Lea Salonga, fake video yung pinakita. Kasi may sakit, naka-wheelchair siya. Ang bongga-bongga ni Carla Abellana, parang pinatawanan niya ang Prime Water. Pinadalan siya ng notice na madi-disconnect na siya. Bongga naman ang sagot ni Carla. Anyway, here's the payment. Tumagot ngayon ng Prime Water. Haba ng sagot. Huwag natin basahin. Kasi may karapatan naman siya kasi. Oo, nagbabayad siya, no? Oh, Marites! Lunes na naman! Ito na naman po ang Fabcon. Siyempre, maraming handog, maraming chika, maraming balita, at maraming Mr. Fu. Nandito na naman. Maraming Mr. Fu? Hindi. Mga Marites, siyempre natutuwa ako kami. Live na naman po tayo ngayon. Pero bago ang chika natin trigahan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Ano ha? Delayed ang makeup ha? Ako, tigilan ako. Ako ang inyong unbearable professor sa isang Lunes na maulan, sobrang traffic. Correct. Ambet Nabus po. Hoy, nag-magic na nga si Dondo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Tayo ang delayed. Meg, ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Oh, ang saya-saya! Kasi yung mga naghihintay sa atin, demanding. Oo, ay, ilang minutes lang. Pero ito nga, alam nga, Exciting eh. Traffic po, grabe. nabasa ko si Ma'am, sabi niya, wala pa kasi, hindi pa sila tapos mag-makeup. Nakalagay talaga. Mas sinabi pa ngayon, ang tagal daw make-upan ni Ambet tsaka ni Mr. Fu. Oy, ako una-una, pagdating ko rito, naka-makeup na ako. Hindi ako nagpapa-makeup kay Don. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga Makeup yata kamarites. ni Dondon to ngayon. Napatuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung ating mga showbiz-related content. Nadine. Ay, simulan natin mga Marites dahil marami ng ating live viewers. Ito na po sa linggo. Chismis! Oh, chismis talaga ha. Mga Marites. Ang duo ni Dasby, Dustin Yu at Bianca Di Vera, luhaan sa PBB Collab Final Four. Oy. Sila pong last Ang pinakahuling na-evict. Dahil nga hindi nila yung kanyang big jump. Oo, big jump Challenge. Mas mataas yung na-accomplish na tower ni Oo. Fourth duo, Breka, si Brent, tsaka si Mika. Diba? Mika Salamanca. Chuk. At this Friday na mga Marites ang big night nito sa New Frontier Theater. So, matatapos na. Matatapos na. Finally. Diba? Pero expect mo sa Monday. Yes. Hindi, may Webes pa Hindi, tapos na yan. Tapos, So baka Hindi ganun. pa, this July 5 eh. July 5 daw eh. So, may Webes pa kayo. Webes pa tayo. And then Monday pa. Oo. Diba? Basta mamaya may susunod na atin pa kami dyan. July 5 din is Saturday. Basta 4 is Friday. Ano ba? Kaya first ba time talaga? is Saturday. Kailan ba? July 3 ang Thursday. Tapos July 4, Friday. July ang Alam mo, tinitingnan ko yan ng nalito July. kayo. Teka lang. Nalito kayo, okay? Ayan ang July 5 Sabado. Ang big night sa July 5. Which is usually Ibig ko Saturday. sabihin, meron pa tayong next sa Monday na pag-uusapan yan. Because of the winners. Oo, yung saka bago pa mag-win, Thursday pa, malay natin ang mga pasabog ni Kuya, no? Ano natin pag-usapan ko? Kaya siguradong malamang sa Thursday pag-uusapan. Sa Thursday meron pa yan. Hindi nakaka-relate si ano po. Pero let's give it to Mr. Fu on Thursday. Ayan. Siya na Tignan
ako, hindi ako makakapag-try ko manood nung wala din, ang big night. May live Kasi selling ako ng Sabado. Hindi Pero ako alam mo, papanood. talaga nung nalaman ko, Dasby ang na-evict, sabi ko, ang naging reaction ko talaga, imagine, or who would have thought? Yeah. Kasi, For the diba, longest they are time na the strong, paulit-ulit. So, ibig sabihin, itong apat na to, sila na yung magko-compete sa big night. Mga winners na sila. Mananalo ng 200,000 yung fourth, yung third 300,000, tapos yung second 500,000, and 1 million ba yung grand 1 million winner? each. Sino? Sige, Fearless Forecast. Wala mo ng fairly forecast. Siyempre, Ayaw. gagastos sa itong Asver, meron pa mga nakakaloka. ano yan. Asper ano dyan, di ba? Eto na, idugtong mo na nga kasi pera-pera na, di ba? Sige, ito idugtong na natin mga Marites. Ito PBB ng pinag-uusapan din. PBB Big Four, Ratsyada sa Botohan, hanggang July 5 Finals. Pera-pera na ang labanan. True! Yes, Prof. Dahil Kasi nga, pinakita na nga, nakita mo yung pumasok yung mga mamis ni mami ni River at saka mami ni AZ. Mga sosyaler talaga. Yayamanin ang mga mga itsura. True. Alam mo, Oo, pera-pera. At saka eh. sinabi nung mami niya na parang gusto na nga daw nilang sumuko, ganyan-ganyan, dahil paulit-ulit na nominate pero nilaban pa rin nila. True, yeah. Kaya makikipagbardagulan sa botohan itong mga to, naaayusin na. Although yung Chares, yung Charlie at saka si Sneer, malakas sila sa mga tao talaga. At saka si Will. Actually, yun tinatanong mo kanina, si Ralph at saka si Will, yung gusto ko, emote. Diba? Ito yun, Rawi. Yung Rawi. Rawi. Oo. Itong si Ralph Atenista yan na athlete, parang taekwondo ba siya or judo something. Kaya si Brent, hindi ko masyadong kilala yan. Si Brent parang hindi ko na matanda. Basta gwapo din si Brent Yung may makakapasok ba, hindi gwapo. Sila ang pagagaling. Dahil kasi doon sa last task na binigay sa kanila ni Kuya, sila yung nakapag-create ng mataas na tower, yung mga baso-baso Yes, pinagpatong-patong. So anyway, dahil pa rin nga po dyan, idugtong mo na rin yung isa kasi nung Sabado na nga, na na-evict na itong si Dasby, at saka si Bianca, si Mika. Ito po, karugtong niyan yung kapuso mo Jessica Sokmed account, naglabas ng statement sa Asber evict post. Yes. Oo, kasi nga, doon Prof. mismo sa official site ng kapuso mo Jessica Soho. Nabasa ko niya. May ni-retweet ng taga kapuso Jessica Soho ito na sinabi ditong ito ang satisfying na warm up BB yung BB evict Asver. Di ba? Kasi parang kasi dalawa nga ang paraan para bumoto. Yung BB save at saka VB evict. Yun. So, pumasok dito sa official Twitter account ng Kapuso mo Jessica Soho, yung di umano ni-retweet ng KMJS. Kaya naglabas sila ng statement na hindi nanggaling sa kanila yan. Yun, basahin mo nga Mr. Fuyan. Di ba? As of 1:30 a.m. noong June 29. We were made aware of a retweet from our program account that appeared to endorse the eviction of one of the big four duos from the Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. We understand the frustration this has caused and are currently investigating those who had access to the account at the time. We sincerely apologize to those who felt disappointed or upset. There was no intention to show bias or favoritism. We're taking this matter seriously and are reviewing our internal process to ensure it doesn't happen again. Diba? At least may ambag ako sa segment na to. Nagbasa ako na walang bakit. Kahit wala akong alam sa PBB. Kasi nga naman parang kinakampanya kasi na i-evict na ito na dapat fair. Yun. Baka may nakapindot. Taga KMJS? Hindi kasi baka 'di ba yung mga tawag dito yung ni-retweet Hindi tawag dito admin. 'Di ba minsan syempre hawak niya yung yung account nung kanyang official program. Tapos yung account niya as a personal account. Pinagsasabay. Baka nagkamali ng pindot. Kasi hindi naman a-appear yan dyan kung hindi na. Paano mare-repost? Sana nga maayos yan. Kasi hindi kaya naman sabi niya, magandang tingnan. investigahan nila. But definitely not coming from the show itself. Yun. Baka nagkamali ng pindot yung Diba parang si Herbert admin. Bautista nung araw nagkaganyan din? Si mismo si Herbert. Oo, pero... Yung account din niya. Hindi, syempre sinasabi na hindi si Herbert yung merong biglang lumalapit na may admin, may gano'n. Admin. Diba? Mahirap sa ganyan nire-retweet or something. It's about Chris Aquino yata or... Parang Oo, meron meron hindi na- parang para medyo scandalous Yes, yung... yes. Tama, yun nga. naalala ko. Yeah.
Oh, yun na. Mahirap din may hawak ng account eh. Tapos, Yung may nag-a-admit. Si Vice ganda, may madalas na bibiktima sa ganyan eh. Kaya lagi niya binabalikan yung mga SOCMED managers, chuchu niya, no? And speaking of Big Four, eto, si Melay Contiveros. May komento si Melay Contiveros sa PBB Big Four at ang kaiba noon at ngayon. Yes, PHB. yes, nakita ko kasi kanina si Melay kasama ang text bomb. Although mamaya na yung text bomb. Meron silang endorsement ngayon. Ambassador sila ng Converge Internet na Surf to Stawa. Ayan. Wow. So, para siyang naka-collab ngayon with the Sex Bomb. Wow. But, and of course, dahil, ayun nga, nagpo-promote sila noon, nag-sign up sila ng contracts kanina sa ambassadors. Sabi nila, ba't to kailangan may contract pa? To Stawa nga. Kumbaga, unlimited. But anyway, joke lang nila yon. Natanong siyempre si Melay regarding PBB and the Big Four. Sabi naman ni Melay, of course, yung Big Four na yan, winners na. Totoo naman. Sa mga hindi nakakaalam, of course, si Melay ay isa sa mga Grand winner. successful na produkto ng PBB at talagang siya ang grand winner. Anong edition nga ba? But anyway, oo. Yung dalawa si Jason din ba? Jason, doon magkasabay sila. Doon nga sila naging... Pero hindi, si Jason din ang winner, but... No. Si Melay ang talagang grand winner. Ayun, sabi ni Melay, ang kaibahan, definitely, this time, duo. Noon nga naman, solo-solo eh. Ngayon, ang mahirap, dahil duo kayo, syempre, iintindihin mo yung kasama mo. Tapos yung, kung may magkamali o kung may, okay, pero kumbaga pareho kayong makikinabang at pareho din naman kayong pwedeng mapahamak, di ba? Tapos sabi niya, malaki daw ang difference ngayon dahil bukod nga sa, of course, Celebrity Edition, mas grabe daw ang mga fans ngayon. Oo. Ng mga PBB housemates kumpara nung time nila. Mas palaban yung mga fans. Mas palaban, mas iba. Tsaka yung mga salita, iba. Oo, wina-warning nga sila, di ba? Yes. Sabi nga ni Melay, siya daw, parang nag-comment ba siya or natuwa lang siya or may nilike lang siya, napalike lang siya. Ay! Ang dami na daw niya natanggap na parang, ikaw Melay ha, wag kang chuchu-chuchu. Or parang dating, ay, meron na ba akong favoritism o meron? So simula daw noon, ay, hindi na ako magla-like o wala na daw siyang... Kaya hindi niya masagot yung tanong ko kung sino ang bet mo sa Big Four. Big Four. Sabi niya, ayoko. Mela, is that you? Pag si Mela, lumalaki pa ang mga mata. Ganyan-ganyan pa yun eh. Hindi ako kasagot, sabi niya. So, yun. So, basta napakalaki daw ng kaibahan ngayon kumpara dati na PBB. Pero syempre, nagpapakalamat sila dahil ibang klase din ng support na natatanggap nila. At nakita din nila yung kagandahan din ng collaboration ng GMA at ng ABS. Kumbaga, parang this time kasi dalawang network. Brain, di ba? Ang nagko-collab. Although may downside. Kasi nga, gaganapin itong grand finals nila sa New Frontier. So, kinakantsawan tuloy. Sabi, bakit? Ano ang pag na GMA? Kasi, ano lang ba talaga sila dahil walang prangkisa yung isa, doon ini-ere. Bakit nga daw dati pasikat daw si ABS na Araneta, mga malalaking tapos bongga ang mga papremyo. Ba't daw ngayon? Ang liit-liit lang sa New Frontier lang. Ito, binabasa ko lang din yung mga reaction ng mga PBB na bashers. Ang PBB na bashers, na sinasabi nga nila na kung kailan daw nag-collab with GMA, saka naman daw parang nagtitipid. Gayong pinipera-pera nga ang labanan. Yun naman yung komento. Bakit nga sa New Frontier? Hindi ko rin masagot. Ang liit-liit mo nung New Frontier. Bakit available yung Araneta? Buti ka hindi sa kalye, no? Dati kasi, hindi. Sa PBB House. Hindi sa PBB House ata dati, di Doon lang ba? sa Tomas Moruto, di ba? Buksan nila. Doon magtitipid sila. Ngayon nga daw may baka naman ka-collab. nagtitipid silang pareho pa rin. Aray. What else is new? Ay! But wait, ang mga finals ba nasa Araneta? Hindi ba? Kadalasan. Meron na. Yung mga malala, yung mga previews. Meron din, nakikita ko. Kasi alam ko, di ba sa loob sa labas ng bahay lang? Oo, noon. Pero diba? pag may mga malaking pasabog sila, dinadala sa Araneta pag alam nilang pinagkakaguluhan. Ngayon pinagkakaguluhan sila sa New Frontier sila. With all due respect sa venue na New Frontier. Malaki naman yung New Frontier, di ba? Oo. Ano na yun, presentable na yung venue.
Or lack of kesa masakali kayo. Ay. Doon ang stage, gusto mo? sa harap ng bahay ni Kuya ang stage. Meron doon sa gilid, yung dating basketball court. Parang piyesta. Ano ba yan? At pinapasara yung mga kalsada. Di ba? Traffic pa. Oo. Mata-traffic ka. At least may tag-ulan ngayon, safe sila. Oo. May problema talaga natin. Nanonood ba kayo ng ano? Hindi naman yata. Nakapanood ako sa New Frontier, parang that. Maghihintay lang yata kayo sa YouTube or sa ano, no? Yan mo na sa kanila yan. Pero sure ako hindi ako makakapanood. Basta ako magboboto ko sa Rawi. Oo. Rawi, Ralph and Will. Duo kasi. Oo. Yung gusto ko nasa Nandun isa, sa iba. magkaiba. Oo, alam ko yan. Di ba? Mahirap yung boto Okay. yung gano'n. Doon lang ako kay Chares, ano? Oo, pwede rin. Pwede naman. Oo, di ba? Mahal din sila ng pub. May isa dyan. Charlie dito. Lisnier. Meron akong debet, oh. Okay. Oo, alam ko yun. Alam mo. Nabanggit mo na yung Rose. Oo, babae yun. Babae yun talagang binuking natin, oh. Blind item na. Anyway, sa abangan ninyo kung sino mananalo, magkakaroon din kami ng report dito at yung mga kuro-kuro Yeah. tungkol At sana dyan. magkakarir. Di ba? At sana magkakareer. Dahil ang sex bomb may career dahil nagkaroon ng mini reunion. Yes. Marites mo yan, PhD. Aking mga laga dati. Ay, oo nga. Sa Itulaga, no? Oo. So, Napangalo si Mel sa sex bomb. kasama ka si Melay dyan sa grupo. Masaya sila kasi Konti na since sila, di ba? parang every time, palaging may gusto magbuo sa kanila yung sex bomb. So, natutuwa naman sila na ngayon, through this endorsement na serve to sawa nga ng Converge, ay kahit 4 lang muna sila na mga mama na sex bomb. But, eto na. Of course, si Rochelle, we all know, na isa ng mami. Hindi pa rin sila sa exam. Ayan, sa Yeah, si gitna, Rochelle ayun, oh. Pangilinan, si Sunshine Garcia, Yes. si Jopay Pagyo, Aha. at saka si Cheche Pagyo. Tolentino. Yeah. Nakasama nga po si Melay. Sa kanilang 4, si Cheche pa lang ang hindi pa mami talaga. But she considered herself as a May asawa naman na siya. per mom. Ah, per mom. Ano na siya, engaged sa isang PhilAm. Kaya ang magiging, bakit? Sorry. Matawa ka na naman sa PhilAm. Hindi! Kasi pag-usapan natin for mom For siya. mom, Tapos oo. engage Hindi, mga... engage siya sa isang fur. Sa isang fur! Charot lang. PhilAm. Sa isang ano naman. Alam mo, mga itsura nila, di ba? Mga yun pa rin eh. Kaya medyo Correct. ano lang. Dalawa na si Rochelle. Oo, si Rochelle. Basta yan Si nga. So, Jopay. nakakaano lang kanina during the media Contract con or signing, contract oh. signing nila. Si Melay kasi humirit. Sabi niya, talaga daw nagka-anxiety siya or wako kung totoo yung sabi ni Melay na yun. Tawag niya lang. Na? Parang na-stress siya, na-pressure siya na makakasama niya yung mga sex bomb. Kasi nga, Very Melay. sayawan nga naman. Parang siguro feeling ni Melay, nilalaban ko nito sa sayawan. Pero very nice naman daw at na-prove niya ang 4 na siguro ginaguide siya, sinusuportahan siya. So kasama siya sa concert? Hindi to concert. Okay. Parang parang feeling ko nga parang Itbulaga na may sugod bahay. Okay, May pupunta okay. sila sa mga barangay, pupunta sila doon sa mga lugar na hanggang ngayon, wala pa rin mga internet. Tapos kasi, sorry ay parang promo ang dating, no? Pero tong Serve to Sawa, prepaid siya na mura pero only internet. Hindi, Parang 4 pesos a day lang. At least may choices. Hindi na tayo nasanay lang doon sa Globe, sa Smart, o kung ano pa mga nag-o-offer ng sawa-sawa. At least, Pero diba? to prepaid siya, hindi yung postpaid na ano. But ayun nga, and then, sabi ni Melay, tinawag niya ang sex bomb as the original Beanie. Hoy! Totoo naman. Sa pagdating sa sayawan, ha? Oo. Ay, kumakanta rin pala to, mga Oo, merong album sila, di ba? Na siyempre kinatuwa naman ng 4 at naikwento ni Rochelle na siya pala, sinabi daw niya sa anak niya kay Shiloh na, you know Shiloh, parang your mom, I'm the leader of girl group before, sex bomb. Parang si Shiloh, no ma'am. Ay, maniwala. May mga ganun talaga mga bata. Oo. Kaya sabi daw niya, kay Art, Hoy, Art, yung anak mo, ha? Sabi mo yan. Mga ganyan. Pero natutuwa sila na
kumbaga parang sila yung naging, sabihin natin, in a way, naging pioneer or totoo naman. Kung pwede nang ibigay sa kanila yung title na icon pagdating sa pagiging girl group sa sayawan. And natutuwa sila kasi ibang-iba from before sa ngayon, ibang-iba na din ng galawan daw ng mga sayawan. Pero very soon, may makakasama nila yung the rest of the sex bomb. yan ang hinihatid. Sila ang Or sila problema lang sa yung ngayon, endorsers Oo. talaga. Mga mami. Yan. Pero kasi di ba dati natatandaan ko parang Netflix ata kinuha sila na parang endorser na gumawa sila ng video for Netflix yung sex bomb. Oo. Kaya in fairness talaga part na yan ng music history. kaya nga. Ano na talaga. Tsaka di ba yung Daisy 7 nakailang season yan? Oo. Inaabangan lagi ni 1002. Kung ilang taon na ba ang probinsyano? 7? Oo. Ay wala mas marami Mas marami yun. Ilang taon ang Daisy 7 na tumagal? Matagal. Ayun. Nag-reign na sa panghapon ng GMA. True. Ano yun? Oo, walang makakabugdo na show. Well, congratulations. Naging part si Junardo ng Daisy 7. Yes. Sex bomb. Grabe yung sex bomb. PR. Sex bomb. Oo, ano yan? Kala ko Oo. sex bomb June. Kasi Sex bomb June. It Bulaga Days, di ba? Lagi sila magkasama ni Joy. Yes. Suba-suba. Pero nakakatuwa. Alam mo talaga kapag ang ay naging nakilala at may talent talaga, di ba? Kahit nasabihin mo may kanya-kanya ng buhay ang mga yan, may kanya-kanya ng career. Pag bumalik or na-organize Hinahanap ulit. at hinahanap pa rin. At, di ba? Nalala ko si Joy Cancio. Dati nagkaroon ako ng issue. Meron isang Joy, ako wala na yon, Ay. na naging di nagbayad ng TF. Tapos, ang inilagay doon sa article, Cancio. Tapos, tas nakita si Joy Cancio, sini-interview siya. Tapos, Kinukuha na naiyak siya reaction. na parang, wala akong traso kay Mr. Fu. Oh my. Kasi kamali ka. Oo. Oo. Sabi ko, tas nung tinanong ako, Kasi hindi sikat Joy na Cancio, Joy, ibang eh. Joy. Nakakaloka. Nakalimutan ko Baka na, iba. lumang panahon na Saan to. lumabas yan? Hindi kami yan, ha? Hindi. Pero website. Ay! BMP pa. Hindi ko sigurado. Parang ka dyan. Hindi ko sigurado. Tapos tawa ako talaga. No, naiyak talaga si Joy Concho. Parang, alam mo hindi naman. naman totoo. Tapos kinalarify. Sabi ko, hindi Sino yun. nagsulat niya? Nakakaloka naman. Ewan ko. Pero Katulad ikaw, mo, ikaw ang Ferrer. source na may Joy na hindi nagbigay ng TF. Hindi yung manager ko. Anong show yan? Nakalimutan ko na. Ay, Hindi, tama, nagkamali sila mabalita tingin, naman tayo kay ano. nagdinig. Ibalita Kasi, naman natin oo. si... Tuplad. Eto, Viva binalaan ang naninira kay Astin Olviga at naglabas ng official statement. Pangalawang official statement na to tonight. Diba? Natutuwa naman yung fans ni Astin dahil nga agad naglabas ng statement regarding libel na kapag patuloy ang paninira niyo, mga malisyosong accusation kay Astin, demanda ang aabutin ninyo. Ano ba sinasabi kay Astin? Hindi ko makita. Kasi baka Baka demanda ako. Ano nga ba sinasabi ng social Alam media? mo, pangalawa na yan eh. May interview din si MJ sa kanya. Oo. Tapos nagkaroon, after that, may media con si Astin. Oh. Tinanong ni MJ yon. Tapos lahat kami, ano daw yung issue? Ano daw yung Wala naman lagi dun sa ano. Parang hanggang sa nakaalis ako doon sa media con, hindi ko nalaman kung ano yung... Ano nga ba talaga yung issue kay At kasi Astin? nababasa ko lang na yung mga fans na talagang nasabihan yung Viva at hindi nyo malang gawa ng ano. Pagtanggol na naman si... Parang medyo nare-recall ko na. Alin yan? Yung kay Andres? Yung Yung kay Robin? Ano? Iba yung kay Robin, may issue rin si Robin. may issue Kaya rin. naman yung fans Oo, ni grabe Robin. rin yung Robin, Gusto nga, pagtanggol nyo naman, ba't Magsalita din ng Viva. Parang yung Viva ang... More on sa Viva sila nagagalit. Kino-call out nila. Kino-call out nila yung attention ng Viva. Tapos So, meron nga kasi mga paninira. Kaya lang hindi nila ni-specify kung ano yung mga paninirang yun. Yung Robin nabasa ko Yung Robin, hindi ko nabasa ko na lang lately. Oo. So parang ang dating, bigla na lang lumabas yung statement pero hindi nabunta sa kamalayan ninyo kung ano yung anong paninira. issue. Kasi di ba usually alam natin na may paninira muna eh. Buntis siya. Ganyan. Kaya ng iba, lalaki, di ba? Alam na, yun ang nauuna natin nalalaman bago yung statement. Ito ang nangyari, nauna yung statement. Tapos, ano ba yung issue? Kaya tinatanong na, ano ba ginawa sa kanya sa social media? Oo, di ba? Ano, halimbawa, anong sabi? phone patch nyo. Tawagan nyo. Tawagan nyo ngayon din. parang may mga nagagalit Kay ng mga Astin. fans. Dahil,
Oh. Kanino sila nagagalit? Pero bakit Sa nga? basher. Siyempre, pero Siyempre, si Ashley ang tinitira eh. Pero Viva ang kino-call out nila na attention eh. Parang pagtanggol nyo naman to. Oo, parang gano'n. Depensa ninyo, di ba? Ang tanong ngayon, Ano saan yun? ba yung pagtatanggol ng Viva? Ano ba yung pinaka-issue? Siguro kaya nilagay yung libelous dahil nga siguro libelous yung mga Mga paninira sinasabi, na hindi naman oo. natin nababasa. Dahil nga si Teta nagbigay ng 800 yen. Teta, Oh, ganun. Oo. Segue. May 1,000 live viewers na tayo. Di Pero ba? yung Robin Angeles, nabasa ko yung medyo issue sa kanya. Matindi rin ha, yung Mayroong akusasyon. di ba, parang tumikim ng ibang umano ng babae. May ganon. Ano ba, baka Medyo. naman dahil meron siyang ibang serya sa Viva One. At saka, Meron nga si Dulce. Yun nga, dahil bago na yung collab team niya doon. yes. At saka magaling siya talaga sa, pag nila tinitrain siya ngayon sa Itbulaga, ang husay niya. Mausay si Robin as host. Alam mo naman, meron minsan kasi isipin mo, baka naman, hindi natin alam, pakulutsyong na to, para pag-usapan. Bumubula na yung bibig ni Basher tsaka ni Angel Arby. Kung ano-ano na yung mga sinasabi nila. Kaya mag-move on na tayo dyan. Matagal pa mo mag-resist? Sige, mamaya pa, wala pa. Ito pa dahil nga, Ay. malungkot na balita po mga Sa'yo na yan, Marites. malungkot. Yung pong nanay ni Ice Sigera na si Mami Karing pumanaw na. Ayan po yung malungkot na balita naman sa parte ni Ice Sigera na batang Aiza na nag-alaga sa kanya. Talagang train siya ng train hanggang nga naging child wonder din niya si Aiza nung nanalo nung time na yun sa Itbulaga. Tsaka yung mga huli niyang concert ni Ice Guerra, lagi siya nagbibigay ng portion o tribute kay Mami Karing. Na nagiging emotional talaga silang dalawa dahil So wala nakakaalam kumbaga kung ano na status niya. pero nakikita naman na talagang nagmamahalan sila ng bonggang-bongga. Nandun ako noon, napanood ko yun. Ayan, yun. Actually, meron pa isa pang portion Yung sa Music Museum ba yan? Music Museum. Condolences Pero kay di ba, Ice. wala si Mami Karing, walang walang Ice Aiza. Sigera. Correct. Talagang train niya. Walang talagang- Aiza to Ice Sigera. Correct. Ay, naguyod talaga. Kaya nga, nung nabasa ko yung post ni Aiza na parang tulungan siya, hindi niya kaya or something. Ang bigat din. Oo, Naging bisita natin si Aiza dito minsan. Well, Ganun Di, ulila na si Aiza, di ba si Daddy Dick nawala na rin. Di ba? Unang nawala si Daddy Dick Asawa ni Mami Karing. andyan Asan naman na si kayo kapatid Liza, niya, yung no? kanyang asawa. Yung kapatid ni Aiza na lalaki. Nandun sa concert. Nandun, parang nakita ko. Yung sa isang pinakita yun. Kasi parang may nag-post ng yun nga yung mga huling mga series of concerts ni Ice Guerra. Pinakita yung tribute niya kay Mami Karing. Tapos nandun yung brother. Yun. Pero Mukhang close naman din sila kasi may message din si Ice dun sa brother. So okay din yung mukhang okay yung relationship. natutuwa lang si Aiza dahil nga napakinggan ni yung bagong album yata na ilalabas niya. Napakinggan pa ni Mami Karing. Karing. Bagong Ay, that's good. Correct. So nakikiramay po kami. Grabe po ang condolences Marites po. University. Eto mga Marites, si drawing ni Catherine Bernardo, si Daniel Padilla nga ba? Marites Nasaan? mo yan, Sir Fu. Ito na nga. Siyempre alam niyo naman ang mga fans. Asan na yan? Ito ba yun? Ito ay kuha sa 2 days na shoot ni Catherine for an endorsement. So ang So unang latest ito ha. So ang unang actually magkadalawang photos yan. Yung unang photo nakikita na syempre nasa set siya. So may plywood. Tapos nag-drawing siya. Yun ang unang Yun photo. namang drawing board ang ano. Tapos, eto na, pinakita na kung ano yung drawing. So, dalawang pusa. Yung isang pusa, may nakalagay na KC. Yung KC, Catherine Chandria. Yun ata ang tunay na pangalan ni Catherine. So, Casey parang- ba? Oo nga, may Casey. Tapos, yung isa naman, nakalagay lang ay Meow. Meow. So, makikita natin, yung isang pusa, walang shades. Yung isa, Naka-shade. naka-shades. So, syempre, yung mga Katniel fans, Oo. naku. Masaya syempre. Si Daniel yan kasi naka-shades. Di ba dahil si Daniel Padilla kapag walang shooting, walang taping, kapag lumalabas, lagi naka-shades. So baka ano na yan? Ano na? Senyales. Senyales na ito na talagang gustong balikan o nagkabalikan na ang dalawa. Pero wala namang wala namang konfirmasyon. Pero yung mga fans, yung mga solid fans ng Katniel, iniisip nila na si Daniel yung simbolo noong
pusang Na may shades. na may nakalagay na meow. Balik mo nga doon, akala ko kinilig. Kahit daw ako kinilig. Tapos may mga iba pa nagsasabi Ayan, na oo. saan daw makikita yung plywood, papa-auction daw nila o bibili nila o et cetera. Ayan. Ano namang naisipan ni Catherine at nag-drawing siya ng ganyan? Ay, di siya rin mga scribble siguro kapag naghihintay, ganyan. Ayun talaga siguro yung consciousness niya, no? O baka naman, gusto lang niya na may different. Yung dalawang drawing. Posible. Pwede, pero ang sarap lang kiligin. Baka for lack of better things to do. While waiting. May mga kasi Sir Joey kaya diba? sa sasakyan nagtutula, tumutula, tsaka nagdo-drawing din. Ang dami niyang papel, tapos nagdo-drawing siya. Okay, tumutula siya, gano'n. May mga ganong artista, may mga ganon silang trick. May mga ganong scribble na mga Ako nga sa drawing. media, kung pag ang tagal, nag-drawing ako saan. Ganun ba? Pero kasi yun, sa Hindi ka psychology, nagtatanong? sa psychology kasi, Tagal nga, di ba? sa psychology kasi sinasabi yun daw yung laman ng subconscious mo. Napunta tayo sa Doon psychology. lumalabas. Doon sa left and right hemisphere ng utak natin. Pag wala kang ginagawa or naano ka. Tire, kung ano lang yung maano. Sabi nga Kaya niya, ako kinikilig dito. sabi nga niya rin, nakakatuwa Pang- naman. Bardagol ng Diba? Ha? Nakakatuwa naman. nakakatuwa. Nakakalungkot naman. Bakit naman nakakalungkot? Wala lang, for lack of. Uy, ako kinilig ako doon, Mr. Fu. Diba yun? Malay mo naman. Malay na po yan yung talaga nasa isip niya eh. Kasi Daniel kasi lagi naka-shades. Tapos naka-shades. Hindi natin alam, baka nakasya. Pagbasag ako tayo. Sorry naman. Tama naman yan. Okay Nag-assume lang yan. na. Malay niyo naman kung simple o normal lang Wala na man lang. drawing Gusto niya. lagyan lang ng Diba? shades yung pusa. Dahil dyan, 1.2 na ating live yun. Nadagdagan ng mga cut niya. At ng mga pusa. Eto, mga late. Eto, tingnan niyo mga Mantes, ha? Jane De Leon at Alexa Miro. Kinagulat ng netizens. Bakit magkamukha na? Ay, ano ba yan, PhD? Ay, oo nga. Ayun na yung humusga. Isang tingi. Wait, Yan ang sino dyan si Jane pinag-uusapan De ngayon. Leon? Actually. Dito. Well, in a way, pinag-usapan sa social media na kahit ako naman, nung nakita ko, medyo na-confused. Sino man dito? Si Alexa at sino si Jane? Kasi parang talaga magkamukha na talaga sila. Yes, halatang halata. Hindi nyo ginawa. Nag-request ako ng before pictures. Okay. Baka makita natin kung magkamukha na ba sila dati pa o ngayon na lang. Pero parang hindi, di ba? Dati hindi. Hindi eh. Magkasama sila doon sa Filmfest entry nila, hindi. Pero doon sila naging special friend. So dahil Pinigil sa dyan, atin si Alexa, di ba? syempre may mga comment na Yes. ang pinaka prominent na Ayan. comment dito sa pictures nilang dalawa. Ito ba yun? Si Jane yan. Si Jane. Ito si Alexa. Si Alexa. Ang Pero pinaka- kamukha na nga. Hindi pa rin. Pero ganyan ang mga peg ni Jane. Mga post. Anyway, So, go. ang mga prominent na mababasa mong comment, Pareho ang doktor. pareho siguro ang doktor nila. Diyos ko. Ayun lang. Bakit ganun ba? Pagpareho ba ang doktor? See, look at the Wait. big difference. Pag ganun ba? So, ibig sabihin, lahat ng mga nagpagawa kay Belo, magkakamukha? Ay, hindi naman. Oo. Lahat na nagpagawa kay Ivy, Bakit magkakamukha? sabi ba nagpagawa sila? Sabi parehong doktor, di ba sabi? Ay, ako alam si Jane. Ako sasabihin ko si Jane may gawa talaga. Kasi malaki difference. Si Alexa. Ayan ang hindi ko alam. Pero iba naman ang kwentong naririnig ko kasi di ba nung sinushoot nila sa Taiwan yung naging entry nga nila sa Filmfest, naging very close sila doon. Tapos parang, di ba yung isang friend na special din ni Jane na si singer Janela Salvador. Yan, na inaaya pa nga niyang dalhin doon yung anak, chuchu-chuchu, i-nurse daw niya or what. Tapos bilang ngayong mga panahon na to, 2025, bilang naiba na nga na very close na kasi alam naman natin si Jane may pagka-ano rin. Pagka-action star din. Talaga ba? Darn na siya eh. Oo, may pagka-action din. So, talaga? medyo macho-macho ang datingan. So may mga ganong komento na sinasabi. So parang makikita mo daw yung effort talaga na Birds of the same. ayun sa kanya nagalang. Galing mo talaga din. Talaga. Pero mahal natin yan. Pero si Alexa parang hindi naman. Ang dami na, ano nga dyan, di ba? Hindi naman, tamo nga si
The Sun, di ba? Basta bahala kayo. Alam mo bang yung The Sun? Pusin nyo na yan. Kilala mo ba si The Sun? Has come out Sa ano? tomorrow. Andun sa may ilog. Oo, di ba? Saan? Sa may ilog. The Sun na set, di May ba? ilog doon, tapos may palasyo. Oo. Pero hindi siya doon nakatira. Hindi siya nakatira, pero yung dasal lang Isang doon. malaking dito sa BGC. Nadami na yung mga blind The item. Sun Ang on sayo. the Rise, ah. The Set on the Rise, ah. The Sun. Kaya nagulat ako doon kay Darna. Aray, no? Ang pinaka-topic lang natin yung pagkakamukha na nila ngayon. Kung saan na kinunik. Pero ang dami rin kasing naglalabasan din. Oo, may mga... Pero Kaya ganun hindi na sila mahirapan manghula. So maliban doon, sino pa naliling kay Darna? Meron din? Si Janela, very good friend. Janela. Si Janela. Natawagan pa nga nila parang misis or something eh. yung pala, meron silang nilulutong proyekto. Iyo, pwede Na sila ay rin. magiging kambal. Yes. Kambal sa Grabe yung uban. airport. Kailangan talaga magpabago. Parang, Hindi, pero yung makeup nila kasi tsaka yung buhok pareho din. Iisa. Oo, pati yung Baka pareho ang kulot. makeup artist, baka si Don Don. So, ibig sabihin ba, pag isa ang makeup artist, kayo isa lang ang makeup artist nyo, so ibig sabihin, pwede kayo magkakamukha. okay. Plakado nga kayo. Ay, Nagmadali kayo. grabe, Donita. Na-excited na tayo. Tsaka mga... Pa-double time daw, oh. Ito, mga Very Marites. excited ma daw. Ibalita naman natin ang mga outtaking. Dahil nga si Vic Soto at Connie Reyes together again sa outtaking ni Vico Soto sa Yan. Pasig City. Di ba? May issue pa kay Bikat kay Con. Di ba? Masaya sila, happy, Nakakatawang ano? nakikita sila magkasama ulit. Dahil sa son nila, dahil sa anak nila na talagang accomplished mayor. Correct. At dahil nasa last term na siya ngayon, napag-usapan na itanong sa kanya kung anong plano niya sa 2028. At Yes, sinagot naman diba? niya, wala siyang plano na kung ano mang umangat pa sa ano. So sa ngayon, kasi gusto daw niya mag-focus bilang mayor ng Pasig at ituloy ang mga programa. Ang nabasa ko nga, he's not going to run. Di ba? After his term, no? Ang 2028. Parang nalungkot naman ako doon. Ay, maraming pwede mangyari. Oo, pero kasi si Vico, simula nung na-interview ko yan, when he was running pa lang for the first term, nakita ko na kung ano talaga yung sinasabi niya, ginagawa niya. Totoo naman. Kaya kung sinabi niya ngayon pa lang na he's not running for 2028, most likely tototohanin niya yan. Nakakalungkot lang dahil isa siya sa pinaka ehemplo ng isang good governor. Yes. Yun Sa lang. buong bansa yan, ha? Buong bansa, kahit Oo. Pasig lang ang Correct. pinamamahalaan niya. Pero baka ngayon magja-jogging-jogging muna siya. Pero alam mo kanino, sabi ko, na siguro si Vic napaka-proud, napaka-happy na siya ang tatay ni Mayor Vico. Oo naman. Kasi nakikita Totoo. yung kahit alam mo naman komedyante si Bossing, pero yung pag nagsasalita siya at i-introduce niya si Vico. Mayor Vico, nakikita mo yung may emosyon. Yes. Yung emosyon ng tatay na proud Proud. sa anak. Kahit naman lalo naman si Miss Connie, no? Yun, no. In fairness. Oo, syempre. Tsaka lagi silang present. Campaign, mga ganyan major. Silang dalawa present. Diba? Mayor Vico, Nakakatuwa ha? naman. No? And pagbabalik, eto mga Marites, Yorme Isko Moreno nakabalik na sa Maynila. Yay! Congratulations, Kanina po Mayor! yan. Yorme, beka Yorme! Naalala mo po ba kami? Tsaka, Hindi nga, kasi nga nakita ko yung post siya talagang inasikaso na linis yung opisina. Wala daw natira kahit ano. May naiwan. May naiwang Kadiyero. kadiyero. Diba? Nabuksan na kaya nila yun? Pero in fairness kay Yorme, una niyang inayos yung mga basura Yan. sa Tondo, sa Divisoria, and everything na nagkalat. Kaso may issue sa Iyon na nga ang issue sa basura na May issue una kasi niyang sa- inaharap ngayon na may pinagdadaanan ng Maynila in terms of basura. Oo. Kasi January pa daw pala huling nagbayad yata yung dating administration doon sa 3 kumpanya na naghahakot ng basura sa Manila. True. At kaya nga, tong original na talagang una naghahakot, yung Lionel, ay pinakausapan niya na walang bayad na kunin niyo ulit yung basura. Siguro hanggang maayos ulit yung kontrata para total simula nila bilang tulong na rin. Sinunod naman ng
Nung Lionel Company. Lionel Company na yun. Natatakot tuloy ako. Bakit? Baka mamaya pagdating natin dito sa sobrang pagmamahal ni Yorme sa basura, ay doon sa Maynila, baka yung basura papunta dito. Charot lang. Hindi, may pakiusap nga siya sa mga Manileños na yung hindi pa nakukuha ng basura. Sabi niya, ihanapan muna sa lugar sa mga bahay nila at ginagawa ng paraan kung kailan magtiis-tiis lang muna ng sandali. Dahil gagawa ng parang kung paano mahahakot siya ng maayos. Ayusin mo muna yung basura. Tsaka yung nag-declare nga siya ng health emergency sa Manila dahil nga sa maraming basura. Totoo naman kasi lalo ngayon tag-ulang baha-baha. Hello. True. Nahakot-hakot siya. Bara-bara na naman sa mga estero yan. So tingnan po natin sa mga susunod na araw kung anong basta. Pumirma na siya na may mga orders siyang pinirmahan. Hindi natin alam kung ano yung order sa pinirmahan. At congratulations din sa kanyang city administrator na yung tatay ni Mikey Quintos, si Attorney Wardy Quintos, ang city administrator ng Manila at yung asawa niya, si Joe Quintos, former konsehal din yun, ay namamahala sa personnel ng City Hall. Yak-yakan ni Yorme yan. Si Yorme pa ba? Yorme, mag-guess ka naman dito. Ay, Good luck. We want you here. Congratulations. Ito naman. Like father, like son. Dahil nga si Joaquin Dumagoso. Simula na ng bagong mundo. Yes! Diba, Baby Joaquin! Alam naman natin na elect po siya bilang konsehal. Nanguna yata siya kung hindi kami nagkakamali. Number one. Yes po, redacted siya. Okay. Hindi na fortune, redacted na siya na. Ayun po, bagong mundo na po, medyo mababawasan ng kanya showbiz commitments dahil nga malaki-laki rin. Siyempre pag number 1 kaya ata magiging head ka ng city council. Tama. Ay, vice mayor. Mas meron siyang papel. Mas malaki rin papel niya. Oo, correct. Sa council. Sa pag-session. Pero nung natatanda ko, nung tumatakbo pa lang siya, tapos nag-pictorial sila dito, chumika ng konti si Joaquin. Very excited siya. Passionate siya dun sa bago niyang pinasok na politika na kampanya pa lang, pero nakikita mo sa kanya na excited siya at gusto niyang gawin na. Sabi nga niya, tinanong nga parang ikaw ata nagtanong kung namimiss ba niya yung showbiz. Sabi niya, medyo, pero kasi focus ako dito sa ginagawa ko ngayon, sabi niya. Nag-i-enjoy daw siya. Kaya nga sinasabi siya talaga yung nagmana kay Yorme among the siblings, no? Pag gusto niyang mangampanya, mag-ikot nung weekend kasi maraming dead na nabibisita. At saka marami siyang lamay na napupunta. At saka yung mga sports events na siya ng mga ceremonial toss sa basketball, volleyball, ganyan. Alam naman natin. Yung kawalan ng showbiz napunta sa politics. Diba? Pero magaling na aktor siya, ha? Oo, napanood ko. Hindi ko naman pa rin yan. Gagawa pa rin ng serye, gagawa pa rin ng movie. Pero ngayon siguro, magse-settle muna siya siyempre. Yeah, mag-establish na sa politics. Marami pa siyang, in a way, pag-aaralan din. Correct. Dahil bago to eh. Tsaka malaking hamon yun, lalo na kung number 1 siya sa And Manila is not just an ordinary city. Little Philippines siya, no? Correct. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! Mga Kamarites, Lea Salonga, biktima ng AI. Pamilya na bahala. Marites mo yan, Mr. Fu. Correct, alam mo, ayaw na talaga tumigil at lalo lumalala ang sitwasyon ng mga AI. Lagi na natin, marami na mga artista ang nababalita na ini-AI tapos ginagamit sa endorsement o kaya naman kunwari nagbabalita sila na isang bagay na fake news, tas AI ang ginamit. Ito naman kay Miss Lea Salonga na nasa ibang bansa, ang sabi niya,
minessage siya ng kanyang tita o tiyahin from Manila at pinakita sa kanya yung isang video na sinasabi naka-wheelchair siya, tapos may sakit, tapos parang na-cure daw sa isang treatment, etc. etc. So parang, syempre, nag-alala yung mga kamag-anakan niya na nandito sa Maynila, akala may sakit siya abroad. So sinabi niya na hindi yun totoo, AI is scary, stay vigilant and aware. So, fake video yung pinakita. Kasi, pati nga ngayon show, meron mga show kunwari na parang reporter siya, tapos nag-i-interview. Pag pinanood mo talaga, akala mo totoo. Pero dahil yung content, minsan parang masyado OA naman yung sinasabi doon sa content. Doon mo lang parang, hindi yan totoo kasi ang OA na sinasabi. Pero kung titignan mo lang yung video as it is, maniniwala ka na talagang yun, kung sino yun nandoon, sila talaga yun, pero AI lang Kaya siya. dapat talaga tingnan mabuti. At pakinggan. Diba pinag-usapan natin kanina, no? Na parang one of the scariest, thing na or... Na pwedeng mangyari. Na in the future, in a very near AI future, yung AI na lahat. Correct. Halos. Dapat. Di ba din yung aking, nag-i-endorse ako, ginawa ko 70 years old. Ako talaga. Pero hindi naman ako kailanman nag-i-endorse ng gamot sa mata. Diba? Kinuha doon sa isang vlog ko, na yun ang background, ako sa nagsasalita, boses ko talaga. Oo, dati kay Vicky Morales, boses siya talaga. Tapos nagbabalita siya. Ginagamit talaga yun. Maraming ganon. Diba? Si Mix Bustos din. Meron siya yung selfie lang niya. Ginawang Kasi madali talaga nilang ang galing ng technology na ngayon. At mapagdikit-dikit. Kaya nga di ba yung iba talaga, ayun nga, yung isa, si Ma Salvador, although nababash siya by not showing the face of her baby. Pero bakit daw, sana daw? Kasi kung ayaw mo na pakita yung mukha, wag mo na pakita. Siyempre pati naman. likod or side. But anyway, I agree naman with Mas reason na kasi nga, grabe ngayon talaga with that AI, baka magulat ka na lang yung baby mo ay may ginagawa ng iba. Hindi, tsaka nagiging advanced na kasi dati parang endorsement, ginagamit sa endorsement. Tapos ngayon, nakakabahala na sa mga pamilya. Ginagamit ka nila na yung boses. Ang talaga ising. Di ba nga sila Ogie nagre-reklamo sa ganyan, Ogie Alcacid, mga ganun. Oh my God. Naku, baka tayo, wag naman. Kung anong gagawin sa ating apat. Ako naka-experience pero maagad na report. Pero ikaw duda ko, baka mamaya, alam ko. Dahil ka, dami-dami mong exposure. Ilan ang shows mo. So, pa nangyari sa akin yan, I have arrived. Hindi. Baka mamaya yung mga ini-interview mo dun sa Ay, baka akala may ginagawa ako dun sa mga yung mga pinauhuban mo dun, ganyan. Nakashokot yun, Ay, naku. Pero magugulat sila kung TF. Kung gagawin niyo yun, bigyan niyo ako TF. mas magugulat sila kung ikaw naguhubad. Ay! Naku, if the price is right! Nagdumating na ako sa puntong ganon. Pala yun, correct. Yung nag-interview rin. Parang live selling ako, akala nila AI daw ako. Okay, dapat gagawa ka ng something, no? Ako talaga yun. Kaloka. Watch out, Mr. Fool. Diba? Eto, mayroong katanungan si Prof. Dahil Christine Reyes may bagong BF. Yes, marites natin niya kasi nga diba after pumutok yung isyong hiwalay na di umano sila ni Marco Gumabaw na wala namang nagsalita kahit nga sina Michelle Gumabaw nung in-interview siya para kay Marco hindi rin siya nagkomento tapos ganoon din naman si Aramina for Christine Reyes kasi may mga sighting ngayon na mukhang naka-move on na di umano at sabi nga ni Mama Ogie sa kanyang vlog parang ang saya-saya na raw at jowa niya raw yata itong nangangalang Gino Tingson. Yan? Gino Tingson, hindi. Si Marco yan. Gino Tingson, dating National Youth Commission chairman at parang political strategist ni Bam Aquino, Senator Bam Aquino at na mga iba pang mga politicians. Kaya parang ang sabi daw ay napolitika daw kaya si Marco. Kasi naalala natin, nung time na nangangampanya si Marco sa Bicol bilang tumatakbo siyang congressman, hindi na talaga siya hindi sinusuportahan ni Christine. Si Christine nagawa pa nga mag-endorse nung kay Nino. Amy Marcos ba yun? Nakasama yung mga ibang atsuchuchud.
Meron silang ganung-ganung May picture yung endorsement. lalaki, wala. Meron, nakita sa Twitter. Oo, Gino Tingson ang pangalan na di umano. Meron wala raw, Kung sabi talaga nila. wala. Mahina Wala sa kayo atin. maghanap. Meron ilabas. Tapos may mga kasamang Ewan ko friends yun. kumakain sila. Yan ko, Gracie. At mukhang masaya nga Job, daw. Gracie. So, marami nang nagko-komento na ang bilis-bilis lang daw parang alam mo na, maka-move on ba? Move forward? Or parang nagpapalit lang daw ng damit itong si Christine pagdating sa mga jowa-jowa? Then it's not Christine Reyes. Bongga yung Yulay. Yun ang Pero statement. alam niyo, mali naman. I mean, kay Marco, sumuporta naman si Christine. As in all out nga mula pa lang nung nag-file ng candidacy. Halos doon lang nga sila palagi sa Bicol, Camsur. Camsur. Pero ang napansin ko, yung medyo malapit ng mag-election, parang may mga times na absent na si Christine. Tapos pati sa social media nila, hindi na sila Di ba yun yung nag-unfollow? visible. Parang Di ba may story tayo dati nag-unfollow? yun. So ako talaga, may kutob na ako noon na May something na to or pwedeng pahiwalay na to. Pero bigla nagpakita uli nung bago malapit na yung election. Inisip ko nga, ano ba to? Nag-usap, pinakausapan para at least Para naman smooth maging during the campaign hanggang election. Parang right after election. Nalot-lot ngayon si Marco. Oo, tapos right after election, parang mas lalong hindi mo na sila nakikita na visible sa isa't isa. Na-lose so, kayo kapatid na ang ni bahala Lotlo. mag 1+1. Ngayon. At wala na rin masyado mga ganap itong si Marco kumpara mo kay Christine. Si Christine, mas marami pang post Pelikula, isang pelikula luma lang. Yung Baka naman ano pa. Prague. Baka ano pa meron pang hinihimas-himas and everything. May himas? Ano Si Luz yun? ba yung kapatid ni Lotlot? Yes! Di ba sila mag-ina? Sino? Si Luz, tsaka si Lotlot. Kami yung kapatid daw. Correct. Mag-chime. So, kayo naniniwala? Parang Hindi ko pa alam tong sa bago, pero ako naniniwala akong Wala ano na na. yan. Goodbye na. kung nakikipag-date na sa iba, no? Okay, di goodbye na natin balitang yan. Dahil ito sa PhD at Prime Water nagsagutan. Imarites mo yung PhD, nabasa ko rin Yes, ito. diba? Naloka ako dyan kay Sumagot ba si Carla. Prime Water? Meron di ka muna, balitaan mo na yan. Ang bongga-bongga ni Carla Abellana, parang ano siya, kinatawanan niya ang Lahat din. majority or karamihan ng mga Consumer ng Prime Water. Mm. Although itong property na sinasabi ni Carla na to ay sa Tagaytay. Kung saan, doon kasi usually yata ang Prime Water sa mga probinsya yan. Bulacan, So, pinadalan siya ng notice na Disconnection. parang madidisconnect na siya. Dahil, hindi ko alam kung ano ba, ilang buwan na ba itong hindi nakabayad or parang a month or something. Ay, hindi lang yata 1 month. Parang meron kasing period yeah. na kapag hindi mo nabayaran ng gantong buwan meron o mga ilang buwan, ganon, no? May Parang papakutulan. dalawa ba o tatlo? Bongga naman ang Usually sagot ni dalawa. Carla. Sabi niya, okay lang po, halos wala din naman po kayong supply na tubig every day. So parang ganun na din naman po. But anyway, here's the payment. Tapos, dahil syempre, medyo nag-viral yan, sumagot ngayon ng Prime Water. Haba ng sagot. Huwag natin basahin. Ba't ang haba? Kasama doon sa sagot na yon, maayos naman yung sagot nila. Kumbaga, parang nakikinig naman daw sila sa mga yung mga hinaing na mga consumers nila. Yeah, something like that. Tapos nagko-conduct sila ng mga daily water delivery to help ease the inconvenience of household. May mga ganon. Yung may sa Las Piñas. Yes. Meron yan. Yes. Yan yung maduming tubig. Mga Villar ang ano. Mga na may-ari. Tapos sinabi din nila kung ilan na yun. 20, ayan, yung 20 meter maintenance charge. May mga ganon. So, ayan, nagsagutan sila. But, sabi naman ni Taon, visit to my property. When? Spoke with the caretaker. What caretaker? Daily deliveries? Really? Ayan. Yan naman si Carla. Kasi may karapatan naman siya kasi. Oo, Unang-una, nagbabayad siya. paying Customer siya. siya. O, Diba? pangalawa, napakaalam naman natin na kaya ka nga nag-a-avail ng
water, electricity. At di ba? importante yun, Kasi yan ang sa mga basic talaga na needs natin daily. So napaka-hassle naman din talaga kung palagi na lang may tubig, walang tubig. Hindi ganyan talaga. Hindi, ito pa sa, di ba, sa mga, hindi naman sa lahat, I mean, generally, pag meron kang reklamo, ang tagal sumagot. Pero pag maniningil, Diba? Lahat sa lahat ng utilities, mapakuryente, internet. Mapag-globe. Talaga sinabi ko yung globe. Totoo naman kasi. Tapos may complain ka, ang tagal bago sumagot. Tapos pag ni-refer ka pa doon sa system nilang telepono lang, sugal, tutugtugan ka ng kung mag-iinit ang ulo mo. Ayan na, o diba? So, totoo yan. May ulo mo, talaga naman. Pero pag ilang araw, kasi like ako, hindi ako nakakabayad ng bawa fine. Ang ginagawa ko kasi, isang bayaran na lang. Napakatamad ko yung pupunta. May problema kasi, baka may magsabi, meron na pong online. May problema pa tong bank. Online, nag-change ako sa online. But anyway, hindi, sorry. Ako nga online. Nagbayad ako online. Ito recent. Kakagaling ko lang doon sa isang telco. Nagbayad ka using yung isang app. Tapos hindi nag-reflect doon sa bill. Tapos kailangan mong bayaran yon muna kasi ng ibang way. Kasi puputulin nila yon dahil wala sila natanggap na bayad. Pero nagbayad ka na, pero nakaltasan ka na doon sa pera mo. Pero ako may sumagot na ako dyan na parang, di ba, tumawag. Sabi niya, reminding of parang pa lang, 2 days na. Nagmamadali. Pasabi ko, talaga sumagot talaga ako na, alam nyo, ang sipag ninyong mag-remind. Pero, yung service ninyo, ay hindi nyo. Ay, system generated yun parang AI yun Walang sasagot sa iyo doon. Sumasagot naman. Sorry po for your chuchu. Nako, ako pag ako tigilan mo ako ng kaso, sorry mo, di ko nakakain yan. Ayusin nyo muna yung servisyo nyo. Ang dami kong ganyang complain. Ang dami. Kaya lang, tama na, kaya nakakahanga-hanga itong si Carla kasi sabi mo nga, Rose, nire-represent niya ngayon yung mga iba rin na mga consumer na at least siya, celebrity, may boses. Yeah. Pero paano yung iba? After niyang mag-post, ang daming lumabas na nakisimpatya, nagsabi na ganun din ang mga sitwasyon nila. Actually, sa comment natin ngayon, may mga nakisimpatya na dahil naka-experience ng... Although sa huling nabasa ko, yata parang si Carla, kini-question pa niya kung totoo bang legit daw yung sagot ng... ng framework. Hindi. Hindi, yun nga, yung question niya, parang delivery, caretaker, mga ganon. Anyway, sana marami pang kagaya ni Carla na alam mo yon. Ay, si Carla naman ever since yan. Very vocal. Vocal siya. Kahit nga politika, kahit nga social. Lalo na pagdating sa mga pets. Yes. Nako, wag na wag. Hindi, tsaka namumulot siya ng mga pusa sa kalsada. Hindi, tsaka namibigay ng free endorsement sa POS. Yes. Kay Direct Rich Illustre. At saka yung mga pagkain. Sako-sako. Oo nga pala. Talaga? Oo, ganun siya. Namimigay siya ng mga sako-sakong pagkain. Yes. Inapain niya. Parang gusto ko inapit si Yura. Kasi Mikmin. Oo, namimigay siya yung mga sako-sakong food. Okay, my loves. Ito na po ating sunod na chika. Ating chika of the week brought to you by Ugbo 24/7. Oo, grabe. Bilisan natin. Sa ating mga kamarites, na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain. Gusto niya yan di ba? Maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct, mga kamarites. Hindi nyo po yung pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7. Siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7. Bravo dali, sige nga. Di ba? Ito ang mga marites. Vice ganda, may patotsada, kinarinat salud, at Ricky Reyes sa isyong Soggy Bill. Among others, kasi nga nagsa-celebrate ngayon ng Pride Month sa isang okasyon dito sa UP at sa marami pang lugar na inaimbitahan itong si May Vice Ganda. Na timing naman kasi na doon sa lumabas na panayam kina Mama Rene Salud at Ricky Reyes sasabihin na natin yung kay Tony Gonzaga na vlog na interview. Syempre bilang pinagdikit-dikit
na timing na Pride Month, ganyan-ganyan, may sinabi si Vice ganda na may tungkol sa pagiging porque ba matanda ka na at established ka na, may pribilehiyo ka ng ganito, ganyan-ganyan. Dahil siya daw bilang isang celebrity rin na kahit nagtatagumpay na siya, gusto pa rin niyang makatulong sa mga ibang community, lalo na particular ang LGBTQ. Tapos nagkakaroon lang ng mga tuligsaan ba sa social media na siyempre kumakampi ka na Mama Rene at kina Ricky Reyes habang kinakasigodan nila si Vice. Nagas masyado daw entitled, masyadong ganyan. Pero para yung perayo ko naman pinanood, ako naintindihan ko. Ako, naniniwala ako dito sa kinikwento ni na Mama Rene sa kasi Ricky Reyes base sa kanilang experience. And at the same time, siguro nasasabi yun ni Vice kasi bilang si Vice nga siya ang current superstar kumbaga ngayon, ang daming tumitingala sa kanya mga bagong miyembro ng LGBTQ. Kaya parang ang sinasabi niya, kahit anong sabihin niya, nakakonect lalo pat itong pinag-uusapang SOGI bill natin ay paulit-ulit nang ipinapasahin na hindi na aprubahan. Yun na. Bigla akong tumawa. Hindi, wala ako nag-comment. Hindi, ako, kanya-kanya kasi opinion yan. So ako, nirerespeto ko yung opinion ni Mama Rene at ni Ricky Reyes. Tsaka, huwag nating alisin na marami rin naman silang natulungan na mga nasa LGBTQ. Wala pa mang LGBTQ na title. Marami na silang natulungan ng mga miyembro ng LGBTQ na ngayon noong mga kapanahunan nila. Yes. Tapos in general din, pati ibang sektor. Pati iba pang sektor. Kasi kung si Mama Ricky, ano yan, tumutulong yan sa Child House ba yun? Yes, Child House Foundation. Yung may mga cancer. Yes. I know, kasi one time nag-abot kami doon. Yes. Kaya nga. Tsaka marami naging charitable project si Mother Ricky. Yung si Mama Rene naman din. suklay. Si Mama Rene naman din, di ba? Sa fashion world naman. So, syempre iba yung kanilang henerasyon. Correct. Kung meron silang opinion na kinagisnan nila, irespeto natin yun. Kasi mga institusyon na to at may mga edad na sila. Ngayon, halimbawa, yung bagong henerasyon ngayon, hindi sila sang-ayon dito sa henerasyon ni Mama Rene at ni Mother Ricky, di wag niyo isama. Correct. I'm sure naman, wala namang care yung dalawa kung hindi niyo siya isasama doon sa event ninyo o hindi niyo isasama doon sa grupo ninyo. At iba naman trip din nila. At iba naman yung trip nila. So, magsama-sama yung may pare-parehong trip. Yes. Yung mga magkakaibang trip, magsama-sama din. Walang basagan ng trip. Walang basagan. Ako yun lang yun. Diba? I agree with you. Huwag natin ipupush yung paniniwala natin sa isang tao. Kung sila naman, ay iba yung paniniwala. At iba yung naranasan nila. Iba yung naranasan nila. So, ganun lang. Diba? Magsama-sama, magkapit-bisig ang magkakampi at yung magkapit-bisig din yung mga iba rin magkakakampi. Di walang away. Pero sarap nilang pakinggan nakita mo talaga yung bukod sa maturity nila, wisdom. Ang galing talaga ng mga pinagpaano nila. In fairness naman dun sa dalawa. In fairness. And with all due respect din naman kay Vice kasi yun naman ang naranasan ni Vice at inabutan ni Vice. Thank you sa ating 1.4 live viewer. Dahil yan kay Mama Yan po Rene. ating Chick of the Week brought to you by Onggo 24/7! Okay mga kamarites, nice po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin na po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin pong kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Bilis! Matet de Leon, lumuha sa live selling. Imarites mo yung page D. Yes, para namang I feel for Matet naman. Kita-kita. Nangyari ito noong June 29. Yung the usual live selling, di ba, Mr. Fu? So, nakita natin yung mga binibenta niya. Mga malaking produkto yun, ha? Ano to, San Miguel. siguro. San Miguel Production. San Miguel, okay. So, during the time na nagla-live selling siya, syempre, may mga pumapasok Kalaban dyan. ni Mr. Nandiyan, Fu magkano po yan? O mga ganun, di ba? Mine, di ba tama ba? Hindi, sa live selling wala nang mine. Wala na pa, no? Yellow basket na. Yes, diretso sa yellow okay, just click basket. the yellow basket. Ayan. So ngayon, biglang may pumapasok siguro ng ilang hindi magagandang komento. At isa sa na-highlight or maaaring na-screenshot ng ilan sa mga nag-view or nag-join ng live selling ni Matet na yon, isa na nga itong, wala na kayong project, ? Tapos, isa pang comment na alam ko dyan, suplada kaya iniwan ni Ate Guy. Parang gano'n. Andiyan ba? Ayan, suplada to kaya iniwan ni Ate Guy. Tapos nagulat na lang syempre ang mga nanonood sa kanya o nag-join ng live selling niya
bigla na lang din napigilan ni Matet na umiyak. Napanood ko pa yung isang clip kung saan yun na sinasabi niya. So habang, hindi naman niya sinabi kung ba't siya umiyak during that live selling. Nagtuloy-tuloy siya pero hindi niya napigilan yung emosyon niya. So I think sinagot ata to ni Matet the following day. May nagsabi kasi na question daw kaya ni Matet mag-live selling kaya umiyak, may gano'n. Yun lang nga. Ang dami niyang viewers. Oo, pero for sure, naapektuhan siya nung mga sinabing yun. Lalo na dito sa... At yung cellphone, hindi naapektuhan. Hindi, ako nga sinabi, ano ka ba? Nag-host ka na nga, tapos nagbibenta ka pa. Sabi ko, may bayad eh. Kailangan sasagot ka ng gano'n. Hindi, siguro minsan, I'm sure si Matet hindi lang niya yan ngayon na-encounter. I'm sure many times na iba-ibang mga binabato. Alam mo, hirap din ng mga celebrity kasi sila talaga yung, parang yung mga netizens, parang minsan iniisip mo, ano ba? Wala na yata talaga. Wala nang kindness minsan. So, siguro, I'm sure si Matet, hindi nga lang ito maaari niyang naranasan. Baka maraming beses na maaaring nung June 29, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Maaaring emotionally down ka or medyo weak yung emotion mo, di ba? Kasi tsaka baka halimbawa, hindi niya pwedeng tanggihan yung mga live selling kasi may kontrata na siya doon o nakaschedule na siya doon. May pinagdaanan ng kanilang pamilya. Tapos makakakita siya ng gano'n. Tsaka hindi po biro yung mga trabaho ng mga live sellers. 3 oras hanggang 5 oras. Ihilang ang pahinga. At least pwede pa pero malaki bayad mo. Syempre. Malaki naman daw ang na ipapasok niya na sales, di ba? Pero ako, yan ang bagong nakita ko na mundo. Yung mga live sellers talaga. Lalo na yung ibang, ako hanggang 3 oras lang ang kaya ko. May mga live sellers, 6 na oras. May nakita ko magdamagan nga yung iba talaga eh. Kaya mahirap yung trabaho. Lalo na yung kay Matet kasi branded yung kanya. Yes. So posible, San Miguel 1 Production. month pa lang, nakaschedule na yun. Tapos may pinagdaanan yung pamilya. Parang din taping yan eh. Ay, hindi ka pwede mawala sa taping kahit merong nangyari sa pamilya. O baka gano'n. Tapos makakakita pa siya ng gano'ng comment. Respeto na lang. Kasi nagtatrabaho ng matino yung tao. Correct. Kaya hindi malaman. Kapag yung artista, hindi nyo nakikita, biglang may ganito, may ganyan. Hinahanap. Pwedeng isipin na may Achuchuchu. may mamas whatever, may ganyan, or nabubuking or something. I mean, eto nagkatrabaho na marangal. Diba? Dapat nga sinasaluduhan natin yung mga kahit hindi na kayo bumili, kung ayaw yung magsuporta, huwag nyo panoorin talaga. Alam mo, actually, nakakapagtaka nga yun. Ayaw nila minsan. Hate nila makita. Pero pinapanood, di ba? Para lang... Bakit yung pinahirapan yung sarili nyo kung ayaw? May ganun kultura nga eh. Alam mo, may libro tungkol dyan. May ganun kultura na mga Pilipino talaga ang hilig sa ganun. Kaya nga meron na tayong 1.5 live viewers. Dahil dyan. Eto, Squid Game 3, di pinalampas ang Pinoy viewers. Si Marites Moyan. Episode 3 pa lang ako ng season 3. Hindi ako mag-spoiler. Pero, syempre, alam niyo naman yung Squid Game, simula pa lang dun sa season 1, season 2, season 3. Every time na ipapalabas siya, talaga nagna-number 1 siya sa Netflix. So, talaga naging paborito na yan ng Pinoy household. At yung iba, naku sorry, nagpo-spoiler. So, iwasan nyo na lang para hindi kayo mawala yung excitement nyo dun sa Squid Game. Syempre, may mga komento na nakokompara pa rin dun sa una. Kasi lagi naman ganun eh. Kung ano yung una, yung talaga yung maganda eh. Tapos makakapansin ka na medyo hindi mo nagustuhan yung sumunod o yung pangatlo. Pero ako naman, naging consistent naman sila doon sa storya at kung anong gusto nilang ipakita at ipalabas dun sa Squid Game, naging naman sila. Ako natapos ko na siya kahapon. Pero alam mo, iba pa rin kasi talaga yung original. Pero, tama ka. Agree ako sa'yo. Korea naman kasi yan kaya naman nila isustate. Pero yun nga, iba yung dating, iba impact. Iba yung impact ng una pa rin. Kahit naman ako yung una pa lang, yung dull pa lang na kumakanta. Yes. Pero nandun siya. Pati yung cast ng season 1. Napansin ko, wala yung, wala yung, kasi yung 1 and 2 merong significant na, or tawag dito, may recall na song. Parang itong third, parang wala. Marami kasing laro.
Yun lang. Nandun pala ako sa episode na yung gumaganong-ganon, yung karga-karga yung baby na tumatalon. yun. Pero aminin natin yung... Isang kilo ng pusit ngayon. Alam, mali. Mura lang. Pero yung bida dito, di ba, may mga anggulong kamukha niya si Ken Chan. Nakikita ko. Nagkaedad si Ken Chan. Oo, yung nagkaedad na Ken Chan. Tsaka pag gumagano siya, sumisingkit siya. Speaking of Ken Chan, you've been meeting for a year. It happened July. Okay. Anyway, yan ang Wala akong naalala. Squid Game, Kila ha? year. Matatapos ko ikaw, Joshua. Tinapos daw niya isang upuan lang. When in Thailand ba? Yung last sighting sa kanya. Pero Diba? nakuha nasa Thailand pa rin siya. Ewan ko. Oh my God, it's been a year na. Okay, mga Marites, yan po ang ating isang linggong Chismis! Yan na. Abangan na, tapos na, di ba? Daho pa. Daho na. Ito na, nagmamadali na si Bilisan Mr. na natin na daho.